Ayaw ko na sa iyo, Ana. Nakakasakal ang pagiging martir mo. Ibinigay ko na ang lahat ng luho kay Clara dahil siya lang ang nakakaintindi sa lalaking katulad ko. Ang boses ni Adrian ay parang punyal na humahagupit sa katahimikan ng malawak na dining room. Sa kabilang panig ng pader, nakatayo si Ana. Hawak-hawak niya ang isang maliit na tray na naglalaman ng mainit na tsaa at ang paboritong pandesal ni Adrian. Ang kanyang mga daliri ay namumutla sa higpit ng pagkakahawak sa gilid ng pilak na tray, habang ang mga binti niya ay tila nilalamon ng lamig ng sahig na marmol. Sa loob ng silid, kitang-kita ni Ana ang refleksyon ng dalawa sa malaking salamin sa pader. Nakayakap si Adrian sa baywang ni Clara, ang babaeng itinuring ni Ana na parang sarili niyang kapatid sa loob ng 10 taon. Ang mga kamay ni Clara na dati ay nakahawak sa mga kamay ni Ana tuwing siya ay may problema, na yon ay nakapulupot sa leeg ng kanyang asawa. Walang bakas ng pagsisisi sa kanilang mga mukha. Tanging ang mapang-aping halahak na tila humahampas sa kanyang dibdib, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bango ng mainit na kape na inihanda niya para sana sa isang masayang gabi ng anibersaryo ay biglang naging nakakasulaso. Ang dibdib ni Ana ay parang pinupukpok ng martilyo. Bawat tibok ay may kasamang hapdi na hindi kayang ilarawan ng salita. Hindi siya makahinga. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan na hindi maibuga. Ang tray sa kanyang kamay ay unti-unting nangangatog, ngunit wala siyang lakas na ibagsak ito. Ang bawat piraso ng alaala, ang mga hirap na tiniis nila ni Adrian para maitayo ang kumpanya. Ang mga gabi na siya ang nag-aalaga sa mga magulang nito, ang bawat sakripisyo, ay parang mga basag na salamin na hiniwa ang kanyang pagkatao sa isang iglap. Lahat ng kanyang tiwala, lahat ng kanyang pagmamahal, lahat ng kanyang pagiging matatag para sa pamilyang ito. Para lang ba ito sa isang trahedyang nakaplano sa likod ng kanyang likuran? Napapikit si Ana ng mariin. Sinusubukang pigilan ang luha na pilit ko makawala sa kanyang mga mata. Sa gitna ng matinding pagkadurog na ito, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Isang tanong na parang lason na unti-unting dumadaloy sa kanyang ugat. Saan nga ba nagkulang ang pag-ibig na inalay ko? Kung sa huli ay turing nila sa akin ay wala lang, nanatili siyang nakatayo sa dilim, habang ang anino ng kanyang asawa at matalik na kaibigan ay patuloy na nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Walang sigaw, walang reklamo. Tanging ang pintig ng kanyang puso na tila nagbabago ang himig, mula sa pagtibok ng isang mapagmahal na asawa, patungo sa isang bagay na mas matalim, mas malamig, at mas mapanganib. Ang bawat hakbang ni Ana pabalik sa kusina ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Maingat niyang ibinaba ang tray sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa kahoy ay bahagya lamang. Ngunit sa kanyang pandinig, ito ay parang kulog na sumasabog sa gitna ng gabi. Kinuha niya ang isang basong tubig at nilunok ang pait na nanunuot sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang maging matatag. Hindi pa ito ang oras para sa pagbagsak. Pagkalipas ng ilang sandali, marahan siyang naglakad patungo sa sala. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Pagpasok niya, agad na naghiwalay sina Adrian at Clara. Ang mukha ni Adrian ay hindi nagpakita ng pagkagulat, kundi isang uri ng pagkayamot na tila nahuli sa isang gawaing nakakaabala sa kanyang oras. Si Clara naman ay nag-ayos ng buhok. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan habang nakatingin kay Ana. Ana, huwag ka nang magtaka. Alam mo naman ang lagay ng relasyon nating dalawa. Matagal na itong patay, malamig na sabi ni Adrian, habang inaayos ang kanyang kurbata. Tumanggo si Ana. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop ng mahigpit sa kanyang likuran upang itago ang panginginig. Nauunawaan ko, Adrian. Kung iyon ang makakapagpaligaya sa'yo, hindi ko nahahadlangan. Sagot ni Ana. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon. Lumingon si Clara kay Ana. May ngiting nangungutya sa kanyang mga labi. Alam kong maiintindihan mo, Ana.
Matagal ka nang kulang sa atensyon at siguro panahon na para ibigay mo ang pagkakataong ito sa iba. Inilabas ni Adrian ang isang makapal na sobre mula sa kanyang maleta. Ito ang mga papeles. Ayusin na natin ito agad. Ayoko nang magtagal pa sa sitwasyong ito. Wika niya sabay abot ng mga dokumento. Kinuha ni Ana ang mga papel. Sa bawat pahina na kanyang binabasa, nakikita niya ang bawat sulok ng kanyang buhay na unti-unting binabawi ni Adrian. Ang bahay, ang kumpanya, ang bawat ari-ariang pinaghirapan niya. Ngunit sa halip na tumangi, kinuha niya ang panulat mula sa bulsa ni Adrian. Ang tinta ay dumampi sa papel. Isang pirma na magiging simula ng kanyang lihim na pagbawi. Habang pumipirma, isang anino ang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ito ay ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nakatayo sa may pintuan, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang nakamasid sa kanyang anak. Nakita ni Ana ang sakit sa mukha ng kanyang ina, ngunit sa isang saglit na pagtatagpo ng kanilang mga mata, nagbigay si Ana ng isang maliit at tipid na ngiti. Ang ngiting iyon ay hindi ngiti ng pagkatalo, kundi ngiti ng isang taong may nakahandang plano sa kabila ng unos. Pagkatapos ng pirma, tumalikod si Ana at naglakad patungo sa kanyang silid. Bago pa man siya makapasok, narinig niya ang tawanan ni na Adrian at Clara mula sa sala. Ang tawanan na tila isang martilyo na paulit-ulit na humahampas sa kanyang puso. Pumasok siya sa silid, sinara ang pinto, at doon, sa gitna ng kadiliman, kinuha niya ang kanyang telpono. Binuksan niya ang isang mensahe mula sa isang pribadong investigator na dati pa niyang kinontrata. Isang tao na nag-iipon na ng bawat maliit na kasalanan at ilegal na gawain ni Adrian sa loob ng maraming taon. Isang mensahe ang lumitaw sa screen ng kanyang telepono. Ang lahat ng ebidensya ay nasa akin na. Handa na ba tayong magsimula? Napatingin si Ana sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mapagkumbabang asawa na laging nagpaparaya. Sa kanyang mga mata ay may kislap ng isang bagong determinasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang puso ay biglang kumabog nang mabilis nang makita niya sa mesa ang isang lumang litrato ni Clara. Ang litratong kuha nung sila ay bata pa, noong ang pangako ng pagkakaibigan ay tila walang hanggan. Paano niya kayang ipagpalit ang lahat ng pinagsamahan para sa isang lalaking tulad ni Adrian? Ang hangin sa loob ng lumang bodega ng kumpanya ay puno ng alikabok at amoy ng mga nakatambak na papeles na kinalimutan na ng panahon. Dito dinala ni Ana ang kanyang sarili, malayo sa mga mata ni Adrian at Clara. Sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na kumukurap-kurap, binuklat niya ang isang lumang kahoy na baul. Sa loob nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang mga sakripisyo noong nagsisimula pa lamang silang magtayo ng kumpanya. Tila bumalik ang diwa ni Ana sa 10 taon na ang nakalilipas. Naalala pa niya ang mga gabing wala silang makain at kailangang mag-ulam ng asin at kanin para lamang makapag-ipon ng puhunan. Naalala niya ang bawat butil ng pawis na inialay niya at ang pagbebenta niya ng lahat ng alahas na minana pa niya sa kanyang lola para lamang maibigay kay Adrian ang kailangang kapital. Ibinigay niya ang lahat nang walang alinlangan dahil naniniwala siyang ang kanilang pag-ibig ay isang matibay na pundasyon. Ngunit ngayon, ang pundasyong iyon ay guhuna at ang lahat ng kanyang pagtitiis ay tila naging isang malaking pagkakamali sa mata ng taong pinag-alayan niya nito. Biglang bumukas ang pinto. Si Aling Rosa ay pumasok, hawak ang isang baso ng mainit na tsokolate. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi ng kanyang anak. Hindi nagsalita ang matanda, tanging ang paghimas lamang sa likod ni Ana ang nararamdaman nito. Ang init ng palad ng kanyang ina ang nagpahupa sa panginginig ng kanyang mga kamay. Anak, huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Ang utang na loob na hindi marunong magbayad ay hindi mo dapat dalhin habang buhay. Ang lalaking yan ay hindi karapat-dapat sa luha mo. Wika ni Aling Rosa, ang boses ay mahina,
ngunit puno ng katotohanan. Tumingin si Ana sa mga papeles sa kanyang harap. Nakita niya ang isang kontrata na pirmado ni Adrian, isang dokumentong nagpapatunay na kinuha nito ang lahat ng pautang sa ilalim ng pangalan ni Ana nang hindi man lang ito nagsasabi. Hindi lang siya pinagtaksilan sa damdamin. Ginamit siya ni Adrian bilang panangga sa lahat ng utang at ilegal na transaksyon nito. Ang bawat pahina ay isang sampal sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin sa isang listahan ng mga ari-arian. Ang pangalan ni Clara ay nakalista bilang may-ari ng isang malaking kondo na binili gamit ang pondo ng kumpanya na dapat sana ay para sa kanilang pagpapalawak. Ang buong buhay niya ay unti-unting ninanakaw at ang pinakamasakit pa ay ang katotohanang mismong ang taong pinagkatiwalaan niya ang nadutulak sa kanya sa bangin. Tumayo si Ana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Hindi ito galit na sumasabog, kundi galit na nag-aapoy sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Tinipon niya ang lahat ng mga papel at inilagay sa loob ng isang itim na sobre. Ina, hindi ako maghihigante para lamang makagante. Maghihigante ako para mabawi ang dignidad na tinapakan nila, sabi ni Ana. Paglabas nila ng bodega, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Ang tunog ng makina nito ay parang isang banta sa gitna ng katahimikan ng gabi. Mula rito ay bumaba ang isang taong hindi inaasahan ni Ana, ang legal counsel ni Adrian, na dati ring nagsilbing tagapayo niya. May dala itong isang mensahe na magpapabago sa takbo ng lahat. Ngunit bago pa man makapagsalita ang lalaki, isang notification ang dumating sa telepono ni Ana. Isang larawan ni Clara na nasa loob ng opisina niya, hawak ang isang susi na hindi dapat sa kanya. Ang susi na iyon ay ang susi ng vault, kung saan nakatago ang lahat ng sekreto ni Ana. Ang bawat segundo ay tila bumabagal habang nakatitig si Ana sa screen ng kanyang telepono. Ang larawan ni Clara, ang kanyang matalik na kaibigan, na may hawak na susi ng vault, ay isang malinaw na pagtataksil na hindi na maitatago. Ang vault na iyon ay hindi lamang naglalaman ng mga kontrata. Naroon ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga lihim na transaksyon na kung mabubunyag ay maglalagay kay Adrian at Clara sa likod ng rehas. Ana, huwag kang magpadalos-dalos, mahinang bulong ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ang tensyon sa mukha ng anak. Hindi sumagot si Ana. Sa halip, humarap siya sa legal counsel ni Adrian na nakatayo pa rin sa harap ng gate. Ang lalaki ay mukhang balisa. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ni Ana at ng madilim na kalsada. Miss Ana, pinapapunta ako ni Mr. Adrian. Kailangan daw makuha ang mga papeles sa vault bago magbukas ang bangko. Bukas ng umaga, wika ng abogado. Ang boses ay pilit na pinatitibay, ngunit may halong takot. Numiti si Ana. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Napakabilis naman yata. Hindi ba't kailangan pa ng 2 lagda para mabuksan ang vault na yon? Tanong ni Ana, ang kanyang tono ay tila nagtatanong lamang ng tungkol sa panahon. Nag-aalangan ng abogado. Sinabi ni Mr. Adrian na ang pirma ninyo ay hindi na kailangan dahil sa kasunduang pinirmahan ninyo kagabi. Sagot nito. Ramdam ni Ana ang pagdagsa ng dugo sa kanyang mga ugat. Ginamit nila ang pirma niya sa kasunduan ng paghihiwalay para legal na nakawan siya sa loob mismo ng kanyang opisina. Ito ang plano nila. Ang paghihiwalay ay hindi lamang para sa kanilang relasyon. Ito ay isang estratehikong pag-atake para ubusin ang lahat ng kanyang pag-aari. Sige, sasamahan kita. Pero dapat ay naroon din si Adrian, sabi ni Ana. Habang nagmamaneho patungo sa kumpanya, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakabibingi. Ang bawat anino sa labas ng bintana ay parang mga multo ng kanyang nakaraan na pilit siyang kinakaladkad pabalik sa kadiliman. Sa bawat pagliko ng sasakyan, binubuo ni Ana ang kanyang sariling lambat. Kung gusto ni Adrian na nakawin ang lahat,
Ibibigay niya ang lahat. Ngunit ang lahat ng ibibigay niya ay mga pain na magdadala sa kanila sa isang bitag na hindi nila malalagpasan. Pagdating nila sa opisina, nakita ni Ana si Clara na nakaupo sa kanyang upuan. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa. Ang pagbaba ng tingin ni Clara sa kanya ay puno ng pangungutya. Ana, naparito ka pa? Akala ko ba ay wala ka na sa kumpanyang ito? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit nakakalason. Wala ako rito para makipag-away, Clara. Narito ako para siguraduhin na ang mga papeles na kukunin ninyo ay tama. Sagot ni Ana habang naglalakad patungo sa vault. Habang binubuksan ni Ana ang vault, nakita niya ang bawat dokumento. Sa isang mabilis na paggalaw, bago pa man makalapit si Clara, inilipat ni Ana ang mga orihinal na papeles sa isang nakatagong lalagyan sa ilalim ng vault at pinalitan ang mga ito ng mga kopya na sinadya niyang pakialaman. Bawat numero, bawat petsa ay binago niya ng bahagya upang magmukhang ilegal ang bawat pirma ni Adrian. Nang ilabas ni Ana ang mga dokumento at ibinigay ang mga ito sa abogado, ramdam niya ang kaba ni Clara. Ang babae ay tila hindi makapaghintay na makuha ang mga papel. Ngunit habang inaabot ito, isang telepono ang tumunog. Si Adrian yon. Ano ang ginagawa mo riyan, Ana? Bakit ka nandoon? Ang boses ni Adrian mula sa kabilang linya ay puno ng galit. Napatingin si Ana sa orasan. Ang oras ay eksaktong 12 ng hating gabi. Sa labas, narinig niya ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulisya na papalapit sa gusali. Ang bitag ay nagsara na at ang kumpanya na kanilang inaakala na mapapasa kamay nila ay magiging kulungan nila. Ang tunog ng mga sirena ay patuloy na lumalakas. Tila mga asong ulol na pilit hinahabol ang katahimikan ng gabi. Si Clara ay biglang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakadungaw sa bintana. Ang mga pulang ilaw ng pulisya ay sumasayaw sa mga dingding ng opisina, nagbibigay ng nakakatakot na kulay sa paligid. Adrian, bakit may mga pulis? Bakit sila nandito? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig at hindi na ang mapanirang tinig na sanay niyang gamitin. Hindi sumagot si Adrian sa telepono. Tanging ang mabigat na hinga lamang nito ang naririnig ni Ana. Sa kabilang linya, alam ni Ana na ang lalaking yon ay kasalukuyang nagpapanik. Sinusubok ang isipin kung paano niya maitatago ang mga ilegal na transaksyon na biglang naging sentro ng investigasyon dahil sa mga dokumentong iniwan ni Ana. Ana, anong ginawa mo? Huwag mong sabihin na tinawag mo sila. Bulyaw ni Clara. Sabay lapit kay Ana at paghawak ng mahigpit sa kanyang braso. Marahang inalis ni Ana ang kamay ni Clara. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Clara, ang mga dokumentong hawak mo ngayon ay ang magsasabi sa kanila kung sino ang tunay na may kasalanan sa loob ng kumpanyang ito. Hindi mo ba alam? Ang mga pirmang ginamit mo para sa mga transaksyong iyon ay may mga digital footprint na hindi mo kailanman mabubura. Nabitawan ni Clara ang mga papel. Ang mga dokumentong inakala niyang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan ay naging mitsa ng kanyang sariling pagkawasak. Ang mga tauhan ng pulisya ay nagsimulang pumasok sa gusali. Ang tunog ng kanilang mabibigat na bota sa sahig ay parang hatol ng tadhana. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ana si Adrian na mabilis na pumasok sa opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at galit. Nang makita niya si Ana, akmang susugod siya para saktan ito. Ngunit hinarangan siya ng 2 opisyal. Ana, bawiin mo ang mga sinabi mo. Sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. Sigaw ni Adrian. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay napalitan ng desperasyon. Tumingin si Ana kay Adrian ng may awa. Isang emosyon na higit na nakakasakit kaysa sa galit. Adrian, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang isipin na ang pagiging tahimik ko ay kahinaan. Binigyan kita ng pagkakataong maging tapat, ngunit pinili mong maging mandurugas. Ngayon,
Harapin mo ang resulta ng iyong mga pinili. Habang kinakaladkad si Adrian at Clara palabas, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa opisina. Ana, ang kanyang ina na si Aling Rosa, ay lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagmamalaki. Ngunit may halong lungkot din dahil sa nangyari. Nakita ni Ana ang isang basong tubig na nakapatong sa mesa. Ang refleksyon nito sa ilalim ng ilaw ay tila isang payapang lawa. Sa sandaling iyon, ang mabigat na pasanin na ilang buwan niyang binala ay nagsimulang gumaan. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng gusali, isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono. Mula ito sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba tapos na? Ang tunay na laro ay ngayon pa lamang magsisimula, Ana. Napahinto si Ana sa gitna ng parking lot. Ang malamig na simoy ng hangin ay tumama sa kanyang balat at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung sino ang kalaban na susunod niyang haharapin. Ang gabi ay tila bumabalot sa paligid ni Ana, pilit na hinihigop ang huling bakas ng init mula sa mga ilaw ng gusali. Ang mensaheng natanggap niya ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Sino ang maaaring makakaalam ng kanyang bawat galaw? Sino ang may kakayahang sumabay sa laro na siya mismo ang nagdisenyo? Pagsakay niya sa sasakyan, hindi agad pinaandar ni Ana ang makina. Tinitigan niya ang manibela. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig, ngunit ang kanyang isipan ay kasing gulo ng isang bagyong paparating. Inilabas niya ang kanyang laptop at binuksan ang tracking device na ikinabit niya sa telepono ni Adrian. Sa screen, ang lokasyon ni Adrian ay hindi na sa presinto. Nakatigil ito sa isang abandonadong bodega sa outskirts ng syudad. Ang lugar kung saan madalas silang magkita ni Clara noong nagsisimula pa lamang ang kanilang pagtataksil. Nakalaya agad? Paanong nangyari yon? Bulong ni Ana sa sarili. Sa halip na umuwi, pinihit ni Ana ang susi ng sasakyan. Ang tunog ng makina na humahagibis sa kalsada ay tila ang tanging kasama niya sa madilim na paglalakbay. Habang binabaybay ang kalsada, inalala niya ang bawat detalye ng mga dokumentong ibinigay niya. Lahat ay tama. Lahat ay legal. Walang butas. Ngunit sa mundong ito, ang hustisya ay madalas na may kaakibat na presyo at ang mga taong tulad ni Adrian ay may mga koneksyong kayang bumili ng kalayaan. Pagdating sa bodega, nakita ni Ana ang isang lumang kotse na nakaparada sa labas. Marahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay maingat at hindi lumilikha ng anumang ingay. Sa loob ng bodega, may anino ng 2 tao na nag-uusap. Kailangan nating lumabas ng bansa, boses ni Adrian. Pabulong ngunit puno ng desperasyon. Ana is smarter than we thought. Hindi tayo pwedeng manatili dito. At paano ang mga ari-ariang naiwan? Sagot ng isang boses na hindi pamilyar kay Ana. Boses ito ng isang lalaki, malamig, matigas, at puno ng otoridad. Hindi ito si Clara. Si Clara ay tila wala sa eksena. Nasilip ni Ana mula sa siwang ng pader ang loob. Si Adrian, na nakatali ang mga kamay at mukhang bugbog, ay nakaluhod sa harap ng isang lalaking nakasuit na itim. Ang lalaking ito ay si Mr. Valderrama, ang pinakamalaking financier ng kanilang kumpanya. Ang tao na pinaniniwalaan ni Ana na isang taga-suporta lamang. Hindi ko alam, Mr. Valderrama. Kinuha niya ang lahat! Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Mr. Valderrama sa orasan at bahagyang tumawa. Ang tawang iyon ay parang paggasgas ng metal sa semento. Hindi si Ana ang kailangan nating katakutan, Adrian. Ang kailangan nating katakutan ay ang katotohanang nabuksan mo ang pinto para sa mga taong hindi mo dapat pinapasok sa buhay mo. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Si Ana, sa isang biglaang bugso ng tapang, ay nagpasya na huwag nang magtago. Tumayo siya sa liwanag ng buwan, ang kanyang anino ay mahaba at matapang na bumabagtas sa lupa. Mr. Valderrama, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, wika ni Ana.
Ang kanyang boses ay puno ng kalmadong awtoridad. Natigilan ang lalaki sa loob. Ang kanyang muka ay nababalot ng kadiliman, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng panganib na hindi pa nararanasan ni Ana. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana na ang laban niya kay Adrian ay isa lamang maliit na alon sa isang malawak at mapanganib na dagat na ngayon niya lamang nadiskubre. Ang tensyon sa loob ng bodega ay parang isang kwerdas ng gitara na pilit binabanat hanggang sa halos maputol na. Tinitigan ni Mr. Valderrama si Ana. Ang kanyang labi ay nakatiklop sa isang ngiting, hindi naman abot sa kanyang mga mata. Sa kanyang likuran, si Adrian ay nananatiling nakaluhod. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ng asawang kanyang ipinagkanulo at ng lalaking kinatatakutan niya ng higit sa kamatayan. Miss Ana, hindi ko inaasahan na dadating ka rito ng mag-isa, wika ni Valderrama. Ang kanyang boses ay malalim at tila may halong paghanga. Tunay ngang hinahangaan ko ang iyong talino. Ngunit ang tapang na ito ay maaaring maging sanhi ng iyong maagang pagtatapos. Hindi natinag si Ana. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa loob. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa semento ay tila tumutugon sa tibok ng kanyang puso. Hindi ako naparito para makipag-usap tungkol sa tapang, Mr. Valderrama. Naparito ako para bawiin ang kung ano ang nararapat sa akin. Si Adrian ay tapos na sa kanyang laban, at ang kumpanya ay hindi mo maaring angkinin ng basta-basta. Tumawa ng mahina si Valderrama. Isang tunog na nagpahaba sa anino ng kanyang katawan sa dingding. Ang kumpanya? Ana, ang kumpanyang iyon ay kailanman ay hindi naging sa inyo ni Adrian. Ito ay nagsilbing labahan lamang ng aking mga transaksyon. Kayo ang nagsilbing mukha ng aking negosyo habang kayo ay abala sa pagpapalago ng kita. Hindi nyo namalayang ang bawat sentimong inyong kinikita ay may bahagi ako. Ramdam ni Ana ang panghihina ng kanyang mga binti. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang dugo at pawis, ay ginamit lamang bilang panangga sa mga ilegal na gawain ng lalaking ito. Ang pagtataksi ni Adrian ay isa lamang maliit na bahagi ng isang mas malaking krimen na kinasangkutan na pala niya nang hindi niya namamalayan. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Ana. Pilit na pinapanatili ang tibay ng kanyang boses. Dahil sa sandaling lumabas ka sa pintong yan, ang buhay mo ay hindi na magiging sayo. Sagot ni Valderrama habang inilalabas ang isang maliit na folder mula sa kanyang Amerikana. Ito ay isang kontrata. Pirmahan mo ito, ibigay mo sa akin ang lahat ng kontrol sa iyong mga ari-arian at hayaan mong ang batas ang bahala sa asawa mong walang kwenta. Gawin mo yan at titiyakin kong hindi ka na kailanman guguluhin. Tiningnan ni Ana ang papel. Sa ilalim nito ay nakalagay ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Ang banta ay malinaw. Ang kanyang pamilya ang nakataya. Ang kanyang pusang dinudurog. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao ay pilit na ipinagpapalit sa kaligtasan ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Kinuha ni Ana ang panulat. Ang kamay niya ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng galit na pilit niyang kimikimkim. Sa kanyang isipan, binubuo niya ang isang huling plano. Pipirmahan niya ang papel, hindi dahil sumuko siya, kundi dahil alam niyang ang folder na yon ay may mga fingerprint ni Valderrama na maipapasa niya sa mga awtoridad sa oras na makalabas siya. Pipirmahan ko, sabi ni Ana ng mahina. Ngunit habang idinidikit niya ang dulo ng panulat sa papel, isang boses ang narinig mula sa labas ng bodega. Isang boses na pamilyar. Isang boses na hindi dapat naroon sa ganitong oras. Huwag kang pipirma, Ana. Si Clara. Lumitaw siya mula sa dilim. Ang kanyang muka ay sugatan. Ang kanyang damit ay punit-punit. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na device, isang recorder na nakabukas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi.
isang hitsura na hindi pa nakikita ni Ana noon. Ang boses ni Clara ay parang isang matalim na sibat na bumasag sa tensyon sa loob ng bodega. Napatigil si Mr. Valderrama. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatingin sa babaeng pilit na tumatayo sa kabila ng mga pasa sa kanyang muka. Hawak ni Clara ang maliit na recording device na tila isang sandatang mas matalim pa sa anumang baril. "Clara, ano ang ginagawa mo rito?" Bulyo ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat at pagtataka. Tumingin si Clara kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pag-ibig, kundi puno ng matinding pagkamuhi. "Ginawa mo akong kasangkapan, Adrian. Akala ko ay mahal mo ako. Pero noong nalaman ko na ginagawa mo rin akong pain para kay Valderrama, kapag dumating ang oras ng sakuna, doon ko napagtanto na wala kang pinahahalagahan, kundi ang sarili mo." Wika ni Clara. Ang bawat salita ay may diin. Humarap si Clara kay Valderrama. Ang kanyang kamay ay bahagyang nangangatog, ngunit hindi siya umatras. "Mr. Valderrama, nakarecord ang lahat. Ang bawat pag-amin mo tungkol sa money laundering. Ang bawat banta mo sa pamilya ni Ana. Lahat ng ito ay nasa ulap na ngayon, handang ipadala sa pulisya sa oras na hindi ako makapag-check-in sa kanila sa loob ng 1 oras. Ang mukha ni Valderrama ay biglang namutla, at ang kanyang kalmadong anyo ay napalitan ng isang mapanganib na seryoso. Ang mga lalaking nakasuot ng itim sa kanyang likuran ay nagsimulang humakbang palapit kay Clara. Si Ana, sa isang mabilis na reflex, ay sinunggaban ang nakalapag na baso ng tubig sa mesa at ibinato ito sa bumbilya sa itaas nila. Nagdilim ang paligid sa isang iglap. Ang tanging liwanag na lamang ay ang kislap ng mga bituin na tumatagos mula sa mga butas sa bubong ng bodega. "Takbo, Clara!" sigaw ni Ana. Sa gitna ng kaguluhan, hinablot ni Ana si Clara sa braso. Hindi na siya nag-isip. Sa bawat sulok ng bodega ay naririnig ang tunog ng mga yabag at ang bulyaw ni Valderrama na naguutos sa kanyang mga tauhan na harangan ang mga lagusan. Nagtatakbuhan sila sa gitna ng mga kalawangin na makinarya. Ang kanilang mga hininga ay malalim at mabilis. Nang makalabas sila sa isang maliit na bintana sa likuran, agad silang sumakay sa sasakyan ni Ana na nakatago sa gilid ng damuhan. Mabilis na pinaandar ni Ana ang makina. Ang mga gulong ay nag-iwan ng malalim na marka sa lupa habang sila ay humaharurot palayo. Habang nagmamaneho, hindi makapagsalita si Clara. Siya ay umiiyak. Ang mga luha ay nag-iwan ng mga linya sa kanyang maduming mukha. "Ana, patawad. Hindi ko intensyon na saktan ka ng ganyan kalalim." Bulong ni Clara sa gitna ng kanyang paghikbi. Tumingin si Ana sa salamin. Ang daan ay madilim at walang katiyakan. Hindi niya alam kung maaari pa ba niyang pagkatiwalaan ang babaeng nasa tabi niya. Ngunit sa sandaling ito, si Clara ang tanging tulay niya patungo sa hustisya. "Clara, ito ay hindi pa sapat para patawarin kita. Pero kung totoo ang hawak mong ebidensya, marahil ito ang simula ng iyong pagbabayad." Seryosong sagot ni Ana. Habang papalayo sila sa bodega, nakita ni Ana sa kanyang rearview mirror ang mga ilaw ng sasakyan ni Valderrama na sumusunod sa kanila. Ang habulan ay nagsimula na, at ang taya ay ang kanilang mga buhay. Ang paghabol ay parang isang masamang panaginip na hindi matapos-tapos. Ang mga ilaw mula sa likuran ay sumisilip sa loob ng sasakyan ni Ana, nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag na pilit siyang binubulag. Sa bawat pagliko ng manibela, ramdam ni Ana ang pagdulas ng mga gulong sa basang aspalto. Ngunit hindi siya bumibitiw. "Ana, pakanan ka! May shortcut sa daang yon!" Sigaw ni Clara habang itinuturo ang isang makitid na eskinita na napapaligiran ng mga matatandang puno. Walang pag-aalinlangan, pinihit ni Ana ang manibela. Ang sasakyan ay halos tumagilid sa bilis. Ang ingay ng mga gulong na kumakapit sa lupa ay punong-puno ng tensyon. Sa loob ng maliit na eskinita, ang mga sanga ng puno ay humahampas sa bintana,
Naglalabas ng tunog na tila mga daliri ng multo na pilit silang inaabot. Nang makalabas sila sa kalsada, ang mga ilaw na humahabol ay tuluyan ng nawala. Huminto si Ana sa isang liblib na lugar sa ilalim ng tulay. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso at ang mahinang lagaslas ng tubig sa ilog sa ilalim nila. "Bakit mo ito ginawa?" tanong ni Ana habang nakatitig sa dilim. Hindi siya tumingin kay Clara. Hindi niya kayang makita ang mukha ng babaeng nagwasak sa kanyang pamilya, kahit pa ito ang nagligtas sa kanya ngayon. Natahimik si Clara. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa bawat hikbi. Noong nakita ko si Valderrama na tinatrato si Adrian na parang basahan, naisip ko, ito na ba ang kapalit ng lahat? Ang pagtataksil, ang kasinungalingan, at ang pagpapakulong sa'yo? Hindi ko na kaya, Ana. Ang bigat ng konsensya ko ay mas matindi pa sa anumang banta ni Valderrama pag-amin ni Clara. Ibinigay ni Clara ang recording device kay Ana. Ito ang susi. May mga pangalan dito, may mga lokasyon, at may mga petsa. Lahat ng kailangan para maipakulong si Valderrama habang buhay. Kinuha ni Ana ang device. Ang pakiramdam ng maliit na bagay na yon sa kanyang palad ay tila isang malaking pasanin na unti-unting nagiging sandata. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang matinding pagod ang dumapo sa kanya. Ang paghihigante, ang pagtakbo, ang pagkawala ng tiwala. Kailan ba ito matatapos? Kailangan nating pumunta sa presinto, wika ni Ana. Hindi tayo makakarating doon ng ligtas, Ana. Ang mga tauhan ni Valderrama ay nasa lahat ng dako. Kailangan nating dumaan sa ibang paraan, sagot ni Clara. Sa sandaling yon, naramdaman ni Ana ang isang kakaibang pagod. Ang pagod ng isang babaeng ilang buwan nang nakikipaglaban para sa isang buhay na matagal na palang wala. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na tila malayo at hindi na maaabot. Sa gitna ng lahat ng ito, naalala niya ang kanyang mga anak. Ang mga mukha na nagsisilbing dahilan ng bawat hakbang niya. Clara, pagkatapos nito, hindi na kita kailanman muling makikita. Ito ang tanging tulong na matatanggap mo mula sa akin, ani Ana. Tumango si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Alam ko, hindi ko na kailangan ng tawad. Kailangan ko lang na maging tama ang lahat sa huling pagkakataon. Habang binabaybay nila ang gaan, patungo sa isang ligtas na bahay na pagmamay-ari ni Aling Rosa, hindi napansin ni Ana ang isang itim na van na tahimik na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Ang laro ay hindi pa tapos at ang susunod na yugto ay magiging higit na mapanganib kaysa sa inaakala nila. Ang bahay ni Aling Rosa ay nakatago sa dulo ng isang masukal na daan, napapalibutan ng mga matatandang puno ng mga natila nagbabantay sa katahimikan ng gabi. Pagdating nila, agad na sinalubong sila ni Aling Rosa. Hindi na ito nagtanong. Nakita nito ang bahid ng dugo sa pisngi ni Clara at ang pagod sa mga mata ni Ana. "Pumasok kayo," mahinang sabi ng matanda. "Ihanda ninyo ang inyong mga sarili." Ang mga kalaban ay hindi natutulog. Habang naglilinis ang sugat si Clara, nakaupo lamang si Ana sa harap ng laptop. Ang mga file mula sa recording device ay pilit niyang nililipat sa isang secure cloud server na hindi kayang pasukin ng mga tauhan ni Valderrama. Ang bawat pag-click ng mouse ay parang pagpukpok ng kuko sa ataul ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, nakarinig sila ng isang mahinang kaluskos sa labas. Hindi ito ang hangin. Hindi ito ang galaw ng mga hayop. Ito ay ang tunog ng mga yabag ng paa sa ibabaw ng tuyong mga dahon. Pinatay ni Ana ang ilaw. Sa dilim, ang tatlong babae ay nagkatinginan. Kinuha ni Aling Rosa ang isang lumang itak na nakatago sa ilalim ng hapagkainan, habang si Clara ay mabilis na humarang sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakahanda. "Ana, tumakas kayo sa likod," bulong ni Aling Rosa. "Ako na ang bahala rito." "Huwag, Ina, hindi kita iiwan dito," giit ni Ana. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. "Anak,
Ang buhay mo ay nakasalalay sa mga impormasyong hawak mo. Iyon ang hustisya na matagal nating hinintay. Huwag mong hayaang mawala ng saysay ang lahat. Utos ng matanda, ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi matatanggihan. Biglang bumukas ang pintong kahoy nang may malakas na kalabog. Hindi ito binuksan. Ito ay sinipa ng mga lalaking nakasuot ng itim na maskara. Mabilis na nagtatakbuhan ang mga pangyayari. Si Clara ay sumugod sa unang lalaki, ginagamit ang bawat lakas na natitira sa kanyang katawan, habang si Aling Rosa ay buong tapang na hinarap ang isa pa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ana ang pagkakataon. Tumatakbo siya patungo sa bintana sa likuran, ngunit bago pa siya makalabas, isang kamay ang humawak sa kanyang buhok at hinila siya pabalik. Isang lalaking may malalaking braso ang nakangisi sa harap niya. "Nasaan ang file?" tanong nito. Ang boses ay parang ugong ng isang mabangis na hayop. Hindi sumagot si Ana. Sa halip, simiko niya ang tiyan ng lalaki at mabilis na kinuha ang maliit na bote ng alcohol na nakapatong sa mesa. Ibinuhos niya ito sa mukha ng lalaki at sinindihan ang lighter na nasa kanyang bulsa. Ang apoy ay biglang nagliyab, nagdulot ng pagkataranta sa kalaban. Sa gitna ng usok, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa labas. Isang boses na hindi na niya inaasahang maririnig pa. "Ana! Dito!" Si Adrian. Nakatayo ito sa labas, hawak ang isang baril, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga tauhan ni Valderrama, kundi nakatingin kay Ana, puno ng pagsisisi at isang kakaibang pagmamahal na akala niya ay matagal lang namatay. "Tumakbo ka, Ana. Ilalayo ko sila rito," sigaw ni Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Bakit siya nandito? Bakit siya tumutulong? Ang kaguluhan ay naging isang malaking katanungan na hindi na niya kayang sagutin. Sa bawat putok ng baril na umalingaw-ngaw sa gabi, alam ni Ana na ang huling yugto ng kanyang digmaan ay magsisimula na sa dugo at sakripisyo. Ang bawat putok ng baril ay parang kidlat na bumibiyak sa katahimikan ng gabi. Si Adrian, na dati ay simbolo ng pagtataksil, ngayon ay nakatayo sa harap ng pintuan, nagpapaputok sa direksyon ng mga tauhan ni Valderrama upang bigyan ng pagkakataong makatakas si Ana. Ang kanyang mga kilos ay hindi na ang maingat na Adrian na kilala ni Ana. Ito ay kilos ng isang taong wala nang natitira, kundi ang buhay na nakataya. "Ana, umalis na kayo ni Clara! Huwag na kayong lumingon!" Sigaw ni Adrian. Ang boses ay puno ng pait at isang desperadong pagnanais na itama ang mga mali ng nakaraan. Napatigil si Ana. Ang kanyang mga binti ay tila nabaon sa lupa. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Adrian, sa kabila ng hapdi ng pagtataksil, ang makita ang taong minsan niyang minahal ng buong puso na nakikipaglaban para sa kanyang kaligtasan ay nagdulot ng isang matinding sugat sa kanyang damdamin. "Huwag kang maging bayani ngayon, Adrian. Hindi nito mabubura ang mga kasalanan mo," sigaw ni Ana. Ang kanyang luha ay hindi na napigilan. Lumiti si Adrian, isang ngiting malungkot, halos hindi na makilala. "Alam ko, pero ito lang ang paraan para mapatawad ko ang sarili ko." "Sige na, Ana." Hinila ni Clara si Ana. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang ni Ana upang pilit itong itulak papalabas sa bintana. Sa gitna ng usok at putok ng baril, mabilis silang nagtatakbo patungo sa kakahuyan. Ang bawat hakbang nila ay kinakapas sa dilim. Ang mga sanga ng puno ay humahawi sa kanilang muka. Sa likuran nila, ang mga putok ng baril ay unti-unting humihina. Pagkatapos ng huling putok, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Huminto si Ana. Ang kanyang hininga ay malalim at pabalik-balik. "Huwag kang lilingon, Ana," bulong ni Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Kung babalik tayo, tapos na tayo." Hindi na nagsalita si Ana. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang isang highway kung saan may mga dumadaang sasakyan.
Huminto si Ana sa gitna ng kalsada, pilit na pinapahinto ang isang truck na dumadaan. Nang tumigil ang truck, mabilis silang sumakay. Habang papalayo ang truck, tinitigan ni Ana ang direksyon ng bahay ni Aling Rosa. Wala siyang nakitang apoy, wala siyang nakitang paggalaw. Tanging ang madilim na kagubatan lamang ang naiwan sa kanyang likuran. Sa kanyang bulsa, hinawakan niya ang recording device. Naroon ang katotohanan. Ngunit ang halaga ng katotohanan iyon ay ang buhay ng taong naging bahagi ng kanyang buong pagkatao. Sa loob ng truck, humarap si Clara kay Ana. Ang babaeng dati ay kanyang karibal, ang babaeng dati ay nais niyang sirain, ay ngayon ang tanging kasama niya sa mundong ito. Ana, anong susunod? Tanong ni Clara. Tumingin si Ana sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Ilalabas natin ang ebidensya. Hindi lang para kay Valderrama. Ilalabas natin ang lahat ng sikreto ng kumpanya, lahat ng koneksyon, lahat ng mga taong nag-akala na kaya nilang bilhin ang hustisya. At kapag natapos na ang lahat, sisiguraduhin kong wala nang matitirang anino ng nakaraan sa buhay ko. Ang boses ni Ana ay hindi na ang boses ng babaeng nasasaktan. Ito na ang boses ng isang babaeng handa nang sunugan ang lahat para sa kanyang kalayaan. Ang loob ng truck ay malamig, ngunit ang init ng galit at determinasyon sa dibdib ni Ana ay sapat na upang panatilihin siyang gising. Hawak niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay mabilis na nagtatype ng isang email na nakalaan sa lahat ng pangunahing news networks at sa pinuno ng National Bureau of Investigation. Habang nagtatype, isang notification ang lumabas. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang account. Pagbukas niya nito, isang video ang nagplay. Si Valderrama, nakaupo sa isang magarbo at madilim na opisina, umiinom ng mamahaling alak. Miss Ana, ang iyong pagtatangka ay isang magandang laro. Ngunit akala mo ba ay mamatay na si Adrian para sa'yo? Ang taong yon ay hindi mamatay dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Nais niyang maging bayani sa huling sandali upang makalimutan mo ang kanyang mga krimen. Huwag kang magpaloko, boses ni Valderrama sa video. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Naramdaman ni Ana ang pagdurog ng kanyang sikmura. Ang pag-aalinlangan ay muling sumilip sa kanyang puso. Si Adrian ba ay tunay na nagsisi? O isa lamang itong huling pagtatanghal? Clara, alam mo ba kung saan itinatago ni Valderrama ang mga resibo ng kanyang mga transaksyon? Tanong ni Ana habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimulang sumilip. Alam ko ang isang lugar, wika ni Clara. Ang kanyang boses ay mahina. Isang warehouse sa port area. Doon dumadaan ang lahat ng shipments na hindi dumaan sa customs. Kung makakapasok tayo doon, mahahanap natin ang listahan ng lahat ng opisyal na tumanggap ng suhol mula sa kanya. Hindi na nag-atubili si Ana. Sinabihan niya ang driver ng truck na lumiko patungo sa pantalan. Sa bawat metrong nalalakbay nila, ang tensyon sa loob ng sasakyan ay lalong bumibigat. Si Clara ay hindi na nagsasalita. Nakatingin lamang siya sa kawalan. Tila kinakalkula ang kanyang sariling kapalaran. Pagdating sa port area, ang hangin ay amoy alat at krudo. Mula sa malayo, nakita nila ang warehouse na binabantayan ng maraming lalaki. Hindi ito basta-basta na pagbabantay. Mga lalaking may hawak na mahahabang baril. Clara, manatili ka rito, utos ni Ana. Hindi, kasama mo ako. Kung mamamatay man tayo, kahit papaano, ay alam ko na ginawa ko ang tama sa huling pagkakataon. Sagot ni Clara na may matatag na tingin. Bumaba sila sa truck at maingat na gumapang patungo sa gilid ng warehouse. Sa bawat anino na kanilang pinagtataguan, nakita ni Ana ang mga crate na may tatak ng kumpanya ng kanyang asawa. Ang mga crates na yon ay hindi naglalaman ng mga materyales. Ang mga ito ay puno ng mga illegal na kontrabando na sumira sa buhay ng maraming pamilya. Habang nakasilip sa isang siwang ng pader, nakita nila si Valderrama na nakikipag-usap sa isang lalaking nakasuot ng uniporme ng gobyerno.
Ang lalaki ay walang iba, kundi ang pulis na pinagkatiwalaan ni Ana na humawak ng kanyang kaso noong simula. Ang buong sistema ay bulong ni Ana. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga luha ng galit. Sa sandaling iyon, ang kanilang pagtatago ay nawalan ng saysay nang ang isang pusa ay tumalon sa isang tambak na lata na lumika ng malakas na tunog na yumanig sa buong warehouse. Ang mga gwardiya ay mabilis na lumingon sa kanilang direksyon. Huli na ang lahat. Narito na sila, sabi ni Clara, habang pilit na humahawak sa baril na kinuha niya mula sa isa sa mga tauhan ni Valderrama kanina. Ana, tumakbo ka na! Sigawan mo sila! Sigaw ni Clara habang siya ay tumayo at humarap sa mga lalaking papalapit. Hindi ko nahahayaang may mamatay pa para sa akin. Sagot ni Ana habang hinahawakan ang kanyang sariling baril, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong hindi na maaaring suwayin. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng warehouse ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa hangin. Lumabas si Mr. Valderrama mula sa anino ng mga naglalakihang container van. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng tiwala sa sarili. Sa kanyang tabi, ang pulis na inakala ni Ana na kanyang kakampi ay nakatayo ng matuwid, ngunit ang mga mata nito ay hindi makatingin ng diretsyo. Tapos ng pagtatago, Ana, wika ni Valderrama. Ang kanyang boses ay nanghingibabaw sa mahinang lagaslas ng dagat sa labas. Ibigay mo na sa akin ang mga dokumento at ang device na yan. Huwag mo nung pahirapan ang sarili mo. Humigpit ang hawak ni Ana sa kanyang telpono. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling matatag. Lumingon siya kay Clara na nakatayo sa kanyang tabi, sugatan at pagod, ngunit may apoy ng determinasyon sa mga mata. You think you've won, Valderrama? Ang boses ni Ana ay mahinahon, ngunit may talim na parang labaha. Ang akala mo ba ay naparito ako ng walang plano? Sa bawat minuto na lumilipas, ang lahat ng ebidensya, ang mga transaksyon, ang mga panggalan ng mga opisyal na binayaran mo, at ang video ng pagtataksil ni Adrian at Clara ay kasalukuyang na-upload sa isang pampublikong server. Nawala ang iiti sa mga labi ni Valderrama. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng takot para sa mga kalaban. Isang klik lang at ang buong mundo ay malalaman ang dumi ng iyong imperyo, pagpapatuloy ni Ana habang itinataas ang kanyang telepono. Hindi lang ito para sa akin. Ito ay para sa lahat ng pamilyang sinira mo. Para sa bawat buhay na kinuha mo para lamang sa iyong kasakiman. Biglang gumalaw ang corrupt na pulis, akmang aagawin ang telepono. Ngunit mabilis na humarang si Clara. Ang tunog ng paghampas ng katawan sa mga metal na crates ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng mga sirena ang narinig mula sa malayo. Hindi ang mga sirena na kontrolado ni Valderrama, kundi ang mga unit mula sa headquarters na kanina pa nakatanggap ng email mula kay Ana. Huli na ang lahat, Valderrama, sabi ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay palaging dumarating. Nagsimulang magkagulo ang mga tauhan ni Valderrama. Ang ilan ay nagtangkang tumakas, habang ang iba ay nagpababa na ng kanilang mga sandata. Nakita ni Ana ang pagbagsak ng imperyo na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at dugo. Sa gitna ng liwanag ng mga asul at pulang ilaw na pumasok sa warehouse, nakita ni Ana si Valderrama na pilit na iginigapos ng mga tunay na alagad ng batas. Nang matapos ang lahat, dahan-dahang lumapit si Ana kay Clara. Ang dalawang babae, na dati ay pinaghihiwalay ng galit at selos, ay nagkatinginan ng matagal. Walang salitang binigkas, ngunit sa kanilang mga mata ay naroon ang pag-unawa na ang kanilang mga buhay ay tuluyan ng magbabago. Napaupo si Ana sa isang crate. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod. Ngunit sa likod ng pagod na iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap.
Ang gabi ay malapit ng matapos, at ang bukang liwa-iway ay nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam kay Ana na tapos na ang mahabang gabi. Ang silid na dati ay puno ng usok, sigawan, at pagtataksil ay ngayon ay balot ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi na nakakatakot, kundi puno ng bagong pag-asa. Dahan-dahang lumakad si Ana patungo sa gitna ng silid. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng kanyang pagbabalik. Hinawakan niya ang likuran ng swivel chair na dati ay inuupuan ni Adrian. Marahan niya itong inikot at naupo. Hindi niya ito ginawa dahil sa kasakiman sa kapangyarihan, kundi dahil ito ang upuang nararapat para sa taong tunay na nagpatakbo at nagmahal sa kumpanyang ito mula sa simula. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang bagong legal team kasama ang ilang mga empleyado na nanatiling tapat sa kabila ng gulo. Nakita ni Ana ang takot at pag-aalinlangan sa kanilang mga mata, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga paningin, pinalitan ito ng paggalang. Ma'am Ana, handa na po ang lahat ng papeles. Ang korte ay naglabas na ng desisyon para ibalik sa inyong pangalan ang lahat ng shares na illegal na kinuha ni Adrian. Ang mga ari-ariang kinuha ni Valderrama ay kasalukuyan na ring pinu-freeze para sa inyong recovery. Wika ng abogado, ang boses ay profesional at puno ng katiyakan. Tumango si Ana. Salamat, pero higit sa mga ari-arian, ang gusto ko ay linisin ang pangalan ng kumpanyang ito. Mula ngayon, wala nang itatago. Walang illegal na transaksyon. Bubuo tayo ng bago. Isang kumpanyang may dangal. Pagkaalis ng mga abogado, nanatiling mag-isa si Ana. Binuksan niya ang drawer ng mesa at doon niya nakita ang isang maliit na frame. Ito ay litrato nilang dalawa ni Adrian noong unang araw ng kumpanya. Tila bumalik ang sakit sa kanyang dibdib. Ang alaala ng mga pangakong napako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya naiyak. Kinuha niya ang litrato, tinitigan ito ng huli, at marahang inilagay sa loob ng basurahan. Ang bawat piraso ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang naglalaho upang bigyang daan ang kanyang kinabukasan. Isang katok ang muling bumasag sa katahimikan. Si Luisa, ang kanyang dalagitang anak, ay nakatayo sa may pintuan kasama si Aling Rosa. Ang mukha ng bata ay puno ng kaba, ngunit nang makita ang kanyang ina na nakaupo ng matuwid at may ngiti sa mga labi, agad itong tumakbo at yumakap ng mahigpit. Mama, hindi na po ba tayo aalis? Ligtas na po ba tayo? Tanong ni Luisa. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hinaplos ni Ana ang buhok ng anak. Ligtas na tayo, anak. Wala nang mananakit sa atin. Dito na tayo magsisimulang muli. Tumingin si Ana kay Aling Rosa na nakatayo malapit sa bintana. Ang matanda ay tumango. Ang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pagkakaroon ng maraming pera o ang pagpapakulong sa mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng pagkakataong mabuhay ng walang takot, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, isang tawag ang dumating sa telepono ni Ana. Mula ito sa ospital ng gobyerno. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay seryoso. Ma'am, si Mr. Adrian po. Nagising na po siya at ang unang pangalang binanggit niya ay ang sa inyo. Gusto niya po kayong makita. Napatigil si Ana. Ang nakaraan ay tila ayaw pa ring bumitiw. Tumingin siya sa kanyang mag-ina at pagkatapos ay sa labas ng bintana kung saan ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Handa na ba siyang harapin ang lalaking sumira sa kanya? Para sa huling pagkakataon, amoy ng gamot at kalungkutan ang gumati kay Ana pagpasok niya sa maliit na silid ng ospital. Ang kuting mga dingding ay tila nagbibigay ng isang malamig at payapang kapaligiran, malayo sa ingay at gulo ng nakaraang mga linggo. Sa gitna ng silid,
Nakahiga si Adrian, maputla, payat, at tila isang anino na lamang ng lalaking dati ay puno ng yabang at kapangyarihan. Ang tunog ng makina na nagbabantay sa kanyang bawat hininga ay tila isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang lumapit si Ana sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa. Wala na ang galit sa kanyang dibdib. Wala na ang nagniningas na pot na nagtulak sa kanya upang lumaban. Ang natitira na lamang ay isang malalim na pagod at isang uri ng awa na hindi niya inakalang mararamdaman pa. Marahang idinilat ni Adrian ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Ana, isang bahagyang panghinginig ang dumaan sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyong kaluskos lamang sa hangin. Ana, dumating ka. Mahinang bulong ni Adrian. Hindi agad sumagot si Ana. Inayos niya ang kumot na nakabalot sa asawa. Isang kilos na dati ay ginagawa niya ng may buong pagmamahal. Ngunit ngayon ay ginagawa niya ng may respeto sa isang taong naghihingalo. Naparito ako para tapusin ang lahat, Adrian. Wika ni Ana. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Patawarin mo ako, Ana, sa lahat ng sakit, sa lahat ng kasalanan ko. Patuloy ni Adrian. Ang mga luha ay nagsimulang gumulong mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang mga sentido. Nabulag ako ng pera, ng takot. Akala ko ay masaya ako kay Clara, pero sa huli, ikaw lang ang tunay na nagmalasakit sa akin. Huminga ng malalim si Ana. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga ibon ay malayang lumilipad sa asul na kalangitan. Pinatatawad na kita, Adrian, hindi dahil nararapat ka sa kapatawaran, kundi dahil nararapat ang puso ko sa kapayapaan. Ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa'yo sa pagpasok ko sa bagong kabanata ng buhay ko. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng pagtanggap. Alam ni Ana na ang buhay ni Adrian ay hindi na magiging gaya ng dati. Haharapin nito ang mga kaso sa korte kapag ito ay gumaling na. At ang bawat pagkakamali nito ay may katapat na parusa. Ngunit para kay Ana, ang laban ay tapos na. Salamat, Ana. Mahinang tugon ni Adrian bago dahan-dahang muling ipikit ang kanyang mga mata. Lumabas si Ana ng silid ng hindi lumilingon. Sa labas ng ospital, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang init ng sikat ng araw. Nakita niya si Clara sa malayo, nakaupo sa isang bangko sa harden, naghihintay din sa kanyang sariling hatol mula sa batas. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Isang simpleng tango ang ibinigay ni Ana. Isang pagkilala na, sa gitna ng kanilang pagkakamali, kapwa sila naging biktima at salarin sa sarili nilang mga desisyon. Naglakad si Ana patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Aling Rosa at si Luisa. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang gaan ng kanyang kalooban. Ang sugat na dati ay nagnanaknak, ay nagsisimula na ring maghilom. Hindi naging madali ang paglalakbay at maraming nawala, ngunit sa huli, natagpuan ni Ana ang pinakamahalagang bagay, ang kanyang sarili. Sumakay siya sa sasakyan at numiti sa kanyang anak. Tara na! Uwi na tayo! Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis sa parking lot, patungo sa isang tahanan na binuo hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan at tunay na pagmamahal. Ang gabi ay tuluyan ng natapos, at ang umaga ay puno ng liwanag. Lumipas ang isang buong taon na tila mga dahon na dahan-dahang nalalaglag mula sa puno, pinalitan ng mga bagong usbong na lunti at puno ng buhay. Sa isang malawak na hardin sa probinsya, kung saan ang simoy ng hangin ay amoy sariwang damo at mga bulaklak ng dapo, nakaupo si Ana sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga. Ang sikat ng araw sa hapon ay banayad na humahalik sa kanyang balat, nagbibigay ng isang ginintuang kislap sa kanyang mukha na dati ay puno ng pait, ngunit ngayon
ay bakas ang wagas na katahimikan. Pinanood niya ang kanyang anak na si Luisa na masayang nagdidilig ng mga halaman habang tumatawa. Ang bawat galaw nito ay puno ng sigla na tila nakalimutan na ang madilim na unos na kanilang pinagdaanan. Sa tabi nito ay si Aling Rosa na matiyagang nagtuturo kung paano alagaan ang mga rosas. Ang bawat eksenang ito ay tila isang obra maestra na matagal nang iginuhit ni Ana sa kanyang mga panaginip. At ngayon ay hawak na niya sa kanyang mga kamay. Nakarating sa kanya ang balita na ang hatol ng korte ay pinal na. Si Mr. Valderrama ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo, habang sina Adrian at Clara ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang parusa sa loob ng rehas. Ang kumpanya ay tuluyan ng bumangon sa ilalim ng matapat na pamumuno ni Ana, at ang bawat empleyado ay hindi na natatakot sa anino ng katiwalian. Ngunit para kay Ana, ang tunay na tagumpay ay hindi ang mga numerong nakikita sa kanyang bank account, kundi ang kakayahang huminga ng malalim nang walang anumang bigat sa kanyang dibdib. Nahanap na ba niya ang kapatawaran? Oo, pinatawad na ni Ana ang lahat ng nanakit sa kanya. Hindi dahil nawala ang hapni ng kanilang ginawa, kundi dahil ayaw na niyang hayaan ang galit na maging tanikala sa kanyang puso. Ang patawad ay ang kanyang naging pasaporte patungo sa tunay na kalayaan. Natutunan niya na ang pananahimik ay hindi palaging kahinaan, at ang pagtitimpi ay ang pinakamalakas na sandata ng isang taong may danggal. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Sa bawat gabi na mahimbing ang kanyang tulog, at sa bawat umaga na may ngiti ang kanyang pagsalubong sa araw, alam ni Ana na ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon, kundi isang desisyon na ginagawa niya sa bawat sandali. Ang gulo ng nakaraan ay nagsilbing apoy na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Ginawa siyang kasing tibay ng bakal, ngunit kasing lambot ng seda pagdating sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanyang kwento ay ang katotohanang ang bawat pagtataksil ay may katumbas na hustisya, at ang bawat sugat ay may kaakibat na paghilom. Ang pag-ibig sa sarili at ang katapatan sa pamilya, ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Tumayo si Ana at lumapit sa kanyang ina at anak. Kinuha niya ang kamay ni Aling Rosa at marahang nagpagmamano, isang tanda ng walang hanggang utang na loob sa babaeng hindi bumitiw sa kanya. Pagkatapos ay niyakap niya si Luisa ng mahigpit. Sa malayo, ang langit ay nagsisimulang magkulay kahel at lila. Isang hudyat ng pagtatapos ng isa pang magandang araw. Ngumiti si Ana sa kawalan. Ang kanyang kwento ng paghihiganti ay natapos na, at ang kanyang kwento ng tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Tanging pag-asa at pagmamahal na lamang ang nananatili sa kanyang puso.